yung mga pantalan o yung mga port po natin dyan, yung mga ports, tuloy-tuloy po ang pagpapaganda at pagsasaayos mga kababayan para magkaroon pa ng mas malakas na trade at trabaho para sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi sabi po dito, ibig sabihin mga kababayan, yung gobyerno ni PBBM, dire-diretso pa rin ang pagtatrabaho habang sinusolusyonan ito pong isyo ng maanumalyang flood control mga kababayan at matitinding korupsyon na nangyayari po dito po sa ating bansa. So sabi po dito mga kababayan, sa balita pong ito na nakita natin, modern ports, mas malakas na trade at trabaho para sa Pilipino ayon po kay PBBM. Sa ilalim ng pamumuno ni PBBM, ang modernisasyon ng mga pantalan ay nagpapabilis ng kalakalan at lumilikha ng mas maraming trabaho sa mga rehiyon. Totoo naman po yan dahil alam naman po natin na yung mga kababayang Pilipino po talaga natin na iba, ang pinagkukunan talaga ng hanap buhay mga kababayan ay yung magtrabaho dun po sa ating mga pier, 'di ba? Dun sa ating mga pantalan, 'di ba? At alam naman po natin na marami din tayong kababayang Pilipino na halos dito na po mga kababayan naghahanap buhay. So sabi pa dito, PBBM builds modern ports to strengthen trade and create jobs. Sa tuloy-tuloy na infrastructure, push mas magiging mas nagiging competitive ang Pilipinas sa regional trade, mga kababayan. At kita nyo naman po na talagang yan o, 'di ba? Sa iba't ibang lugar yan, mga kababayan, dire-diretso ang pagpapaganda ng ating mga tawag dito, daungan, ika nga. So sabi pa dito, ayan o, ang isang design standard ay nagpapabilis ng operasyon at nagpapataas ng efficiency sa seaports mga kababayan. Pagka maganda yung pier, mas maayos yung biyahe ng mga kababayang Pilipino po natin at mas maayos yung kalakalan. Ika nga mga kababayan. So yan, kung makikita nyo, dire-diretso pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mahal na presidente, ang pag-modernize ng mga daungan mga kababayan, ng ating mga pantalan, para po mabigyan ng maayos mga kababayan na pier ang mga kababayang Pilipino po natin. So bukod pa po dyan, kung titingnan po ninyo mga kababayan, meron pa po tayong isang balita na nakita na kung saan, ayon po mga kababayan, dito po sa balitang ito, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapagawa ng mga paaralan at talagang mas pinaganda yung mga paaralan ngayon dahil nga mga kababayan, may mga air condition na. Ano po, so sabi dito, bagong Pilipinas sa panahon ni PBBM, mas komportableng pagkatuto, alert at engage na estudyante, suporta sa guro at modelo para sa iba pang paaralan. Sabi pa dito mga kababayan, mabilis na aksyon sa ilalim ni PBBM. Sa direksyon ni PBBM, pinabilis ang aksyon. Mas mabilis na construction, partnership sa LGUs at mga private sector. Modernong disenyo ng paaralan, 4 floors, 12 classrooms, at first of its kind in the city mga kababayan. So ibig sabihin, kung titingnan ninyo, hindi po iniiwanan ng gobyerno ni PBBM yung mga kababayang Pilipino po natin na talagang lalo na yung mga nasa liblib na gustong makapag-aral. Ibig sabihin, yung mga nasa liblib na lugar, especially, talagang hanggat kayang magpatayo ng mga paaralan para mas makapag-aral, yung mga kababayang Pilipino po natin, ang mga estudyante, ginagawan po yan ng paraan ng gobyerno ni PBBM para na sa ganun mahabol ng gobyerno yung vision po ng ating mahal na presidente na makapag-aral lahat ng kabataan. Kahit pa yung mga nasa liblib na lugar. Sabi pa dito, bakit hindi agad nakakatugon noon? Hindi dahil walang malasakit, kung hindi dahil mabagal ang sistema. May classroom, backlog, at limitadong pasilidad. May mga programang mabuti ang layunin pero matagal ang proseso. Delay ang mga papeles dahil po sa proseso mga kababayan. Pero sa ngayon, sa panahon po ni PBBM, mas pinapabilis na. Mas pinapabilis na ang pagpapatayo ng mga eskwelahan mga kababayan at pagtutok doon po sa mga kabataan. Para makapag-aral. Sabi pa dito, ang sitwasyon ng mga mag-aaral noon, alam natin ang hirap ng pag-aaral sa mainit at siksikan na silid-aralan. Kapag pagod ang katawan, apektado ang pagkatuto, naririnig ng pamahalaan ng mga hinain ng mga magulang at guro.
at maliwanag naman po mga kababayan na hindi po basta lang nakaupo ang ating mahal na Pangulo. Nakikinig po siya sa mga hinanain ng mga kababayang Pilipino po natin, especially yung hinanain ng mga magulang. Ano po, so sabi pa dito, lahat posible kay PBBM. Kauna-unahang air condition classroom sa bagong Pilipinas. Unang fully air condition public school sa Pilipinas binuksan sa San Pedro, Laguna sa pamumuno ni PBBM. Inuna ang kaligtasan, kalusugan at kalidad ng edukasyon ng kabataan. Nung panahon ni Sara, hindi po niya nagawa yan eh. Di ba mga kababayan? Nung panahon ni Sara, mga kababayan, hindi po niya nagawa yan. Nung panahon ni Sara. Buti na nga lang, meron po tayong presidente na nakatutok sa mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga estudyante. Alam naman po natin na kapag mainit talaga ang classroom, hirap na mag-aral yung mga kababayang Pilipino po natin, yung mga estudyante. At alam naman po natin na kapag mainit ang classroom, bibihira matuto yung ibang mga estudyante kasi nga hindi po sila komportable. Pero dahil nga mga kababayan sa patuloy na ginagawang ito ng ating mahal na presidente, ito na po yung isang patunay na talagang ang gobyerno ni PBBM ay nakatutok sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kabataang mag-aaral. Ano po, so bukod pa po dyan mga kababayan sa air condition ng mga classroom na ipinapatayo ng gobyerno ni PBBM, maliwanag din naman po mga kababayan na meron pong libreng sakay. Ano pong gobyerno ni PBBM? Kasi sabi po dito sa Bagong Pilipinas, maligayang biyahe para sa lahat. Libreng sakay para sa mga estudyante. Mas pinagaan ng DOTR ang araw ng mga mag-aaral. Sa ikalawang araw ng 12 days of Christmas, libreng sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 mga kababayan. So pag mga estudyante, libre na po yung inyong sakay dito po sa mga LRT mga kababayan. Sabi pa dito, bagong araw na benepisyo sa Riles. Maaaring makalibre ang mga estudyanteng buong araw sa mga tren sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng school ID o Certificate of Enrollment mga kababayan. Malinaw na inanunsyo sa mga istasyon. Mula pa lamang sa mga istasyon na may malinaw na abiso na tungkol sa libreng sakay upang gabayan ang mga benepisyaryo mga kababayan. At ang benepisyaryo po niyan yung mga estudyante. Diba, biruin nyo may mga classroom na air condition na patuloy na ginagawa ngayon. At yung iba nabuksan na. Ngayon, bukod pa po doon, may mga palibreng sakay pa mga kababayan ng gobyerno ni PBBM para mapagaan ang buhay ng mga estudyante. So sabi pa dito, special na lane para sa mga estudyante. Itinatalaga ang mga estudyante sa hiwalay na ticketing lane para sa mas mabilis at mas maayos na access sa libreng sakay mga kababayan. Sabi pa dito, gaan sa bulsa ng pamilya. Ikinatuwa ng mga magulang ang programa dahil malaking tipid ito sa araw-araw na gastusin po nila mga kababayan sa mga pamasahe. So ngayon, sabi pa dito, masayang biyahe ngayong Kapaskuhan. Naghatid ng saya at kaginhawahan ang programa sa mga pasahero ngayong holiday season mga kababayan. So ibig sabihin, ito daw pong direkta ng Pangulo ang sinusunod at isinakatuparan naman po yan ng DOTR ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing ligtas at maginhawa ang biyahe ng mga commuter mga kababayan. At kung titingnan nyo, ito po, yun daw po mga senior citizen, ang una daw pong nakikinabang mga kababayan sa libreng sakay ngayong Disyembre. O ayan bukod po sa mga estudyante, may mga senior citizen din mga kababayan ang talagang makikinabang. Ano po, so sabi pa dito, iba't ibang sektor, may takdang araw, bawat araw ng 12 days of Christmas, may nakatalagang sektor na makikinabang po sa mga libreng sakay. So bukod pala sa mga estudyante, senior citizen, may mga iba't ibang sektor din po o nagtatrabaho dun sa iba't ibang sektor ang makikinabang po dito po sa libreng sakay. Sabi pa dito, yung OFWs at pamilya ang susunod. Sa Disyembre 16, OFW at kanilang pamilya naman ang bibigyan po ng libreng biyahe sa mga tren. So yan mga kababayan,
yung patuloy na ginagawa ng Marcos administration para kahit papaano mapagaan ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. So, yan ba ay nagawa? Ano po, nagawa ba yan ni Digunggong nung panahon niya? Eh ano ba yung sinabi niya dati doon sa mga nagrarally? Eh wala akong pakialam kung magutom kayo. 'Di ba mga kababayan? Kaya samantala ngayon kung titingnan ninyo, bukod po doon sa mga malalamig na classroom na binuksan na at patuloy pa rin ginagawa ngayon, makikita nyo mga kababayan na may mga libreng sakay din naman para po sa mga estudyante, senior citizen, iba't iba mga sektor, at mga OFWs at mga pamilya. Mga kababayan na makikinabang doon po sa mga libreng sakay. May mga araw nga lang po yan, mga kababayan, pero para sa akin, malaking ano na rin po yan, malaking tulong na rin po yan sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po? So kayo, ano po masasabi nyo mga kababayan? Hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa issue po na yan na hinimay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, basa-basa po muna tayo ng ilang sa inyong mga komento at bati-bati na rin po. Mga kababayan, ay shoutout kay Ma'am Marian Thomas. Ayan, mega love shoutout po talagang magaling ang ating mahal na presidente. Diba? Yung mga didisit pa, merong ganyan. Wala. Diba? Wala po silang ganyan mga kababayan. Diba? Wala silang ganyan. Ang pinagmamayabang lang nila yung bus daw ni BP Sara. Yung libreng sakay. Naniniwala ba kayo na lahat ng pondo ng OVP doon na inubos? Siyempre hindi ka panipaniwala yon. Oy, Ball Connect, mega love shoutout Shoutout sa'yo bro, shoutout. Oy, kay Polonges Youthman. Mega love shoutout na napakasarap At saka alam nyo ba, yung isa pa sa nakita natin, may nakita pa akong balita wait lang Asan ba yon? May nakita pa akong isang balita, kaya nga mapapatanong ako kung si Sara ba gagawin din yung gagawin ni PBBM Nasaan yon? Yan natin yung mga photos. May nakita ko dito ito ata. Yan! Basahin natin yung nilalaman. Habol ko na rin mga kababayan para po maliwanag sa mga kababayan Pilipino po natin. So sabi dito sa Abante, singit ko na lang Sabi dito PBBM magtatrabaho pa rin ngayong Pasko. Ayan. Sabi dito walang holiday break para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, bagkos ay magtutuloy-tuloy ang trabaho nito. Ayon kay Palos Press Officer Atty. Claire Castro, magiging abala ang presidente habang nalalapit ang Kapaskuhan dahil pag-aaralan ng enrolled copy ng pambansang budget para sa susunod na taon sa sandaling makarating sa kanyang tanggapan ang enrolled bill. Sabi pa dito mga kababayan, sinabi ni Castro na mahigpit ang schedule at ayaw ng Pangulo ang reenacted budget. Kaya't mukhang walang magiging tulugan aniya ang mga susunod na araw. Mukhang walang tulugan ito kasi hindi naman biro ang aralin itong enrolled copy ng GAB mga kababayan. Ani po ni Castro. Ang gusto niya ni Pangulong Marcos Jr. ay maayos at malinis ang budget sa susunod na taon. Kaya aaralin, bubusisiin ang enrolled bill kapag naipadala na ng Kongreso sa kanyang tanggapan. Nais makatiyak ng presidente na wala nang nakasingit o insertion ng mga proyekto sa propose na 6.7 trilyon na pambansang budget para po sa susunod na taon mga kababayan. So ibig sabihin, hindi po mga kababayan, ang presidente katulad ni Digong at saka ni Napulong na iyot-iyot lang kapag Pasko mga kababayan, ang ating presidente kita nyo puro work lang. 'Di ba? Puro trabaho lang. 'Di ba? Ito ba yung week? Puro trabaho lang. 'Di ba mga kababayan, hindi katulad ni Digong dati nakakulubong sa kulambo habang nililindol yung mga kababayan Pilipino po natin, binabagyo. 'Di ba? Alam niyo kung tutusin, ito dapat ang tinutularan ni Sara Duterte, hindi yung puro travel abroad. Dapat puro pagtatrabaho. 'Di ba? Nang sa ganun masabi naman ng taong bayan na deserve ka na maging presidente sa susunod na 2028 presidential election. Paano kayo luluklok ng taong bayan kung tamad ka?
at puro lakwatsa sa ibang bansa yung ginagawa mo. 'Di ba? Kaya nga dapat itong tinutularan niya, mga kababayan, yung ating mahal na presidente. So anyway, mga kababayan, comment below na lamang po ha kung ano po ang masasabi nyo hinggil po dyan.